Narinig mo na ba ang kwento ng British cycling team? Noong early 2000s, never silang nanalo sa mga tournament. Walang Olympic medals, walang Tour de France wins. At sa sobrang pangit ng performance nila, ayaw na sila pagbentahan ng mga bike companies kasi baka raw masira ang brand nila. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Dave Brailsford. Ang goal niya, i-improve ang bawat aspeto ng performance nila ng kahit 1% lang. Mula sa disenyo ng bisikleta, sa tamang una na gamit ng mga rider para makatulog, hanggang sa tamang paghuhugas ng kamay. At guess what? After ilang taon, sila na ang nagdo-dominate sa cycling sa buong mundo. Ang moral of the story, hindi mo kailangan baguhin ang buhay mo overnight para maging successful. Ang sekreto, small habits. Sabi nga ni James Clear, success is the product of daily habits, not once-in-a-lifetime transformations. Kaya i-spend mo na ang next 10 to 15 minutes sa video na to para mag-level up ng 1% better everyday at maging successful sa kahit anong part ng buhay mo. Ako si Juan at ito ang 5 key takeaway summary ng Atomic Habits by James Clear. Number 1. The power of compounding. Yung mga habits natin araw-araw, sila ang bumubuo sa kung sino tayo. Alam mo ba, kung magiging 1% better ka lang araw-araw, pwede kang maging 37 times better after 1 year. Pero kung kabaligtaran naman, 1% worse araw-araw, magiging malapit ka sa zero. Compound interest is known as the eighth wonder of the world. At alam natin lahat ang power ng compound interest sa pera at investing. Pero ang hindi natin alam, yung compounding effect na yon, pwede ring mangyari sa habits natin. Kapag nagsisimula tayo ng habit, ine-expect natin na magiging ganito ang progress. Parang diretso lang na line pataas. Pero sa totoo lang, ganito ang itsura ng progress. Napansin mo ba sa simula na parang walang nangyayari? Ang tawag ni James Clear dito ay Valley of Disappointment. Ito yung time na kahit sobrang effort mo, parang wala kang nakikita o nararamdamang results. Ito yung time na mataas ang effort mo pero mababa pa ang reward. Ito yung time na nag-o-online business ka for months pero wala pa rin kita. Ito yung time na nag-gym ka ng ilang linggo pero di pa rin nagbabago ang katawan mo. Ito yung time na nag-upload ka ng maraming YouTube videos pero halos walang nanonood. Pero darating ang time na tataas na ang growth mo at magkakaroon ka ng results. Ang problema lang, maraming taong sumusuko bago pa yun mangyari. Kaya yung mga hindi tumigil at patuloy lang mag-improve kahit konti lang, sila ang nakaka-experience ng big growth. Ngayon ang tanong, paano nga ba tayo magiging 1% better araw-araw? Anong kailangan nating gawin para mangyari yon? Number 2, focus on systems, not goals. Maraming tao ang iniisip na ang secret sa success ay ang pagkakaroon ng smart goals. Pero ayon kay James Clear, kailangan mong mag-focus sa systems mo, hindi sa goals. Sabi ng author, matagal ko rin ginawang basihan ng goals para sa mga habits ko. May goals ako para sa grades sa school, sa weights na gusto kong buhatin sa gym, at sa kita na gusto ko sa negosyo. Mailan akong na-achieve pero marami rin akong hindi naabot. Sa uli, na-realize ko, ang resulta ko hindi dahil sa goals ko, kundi dahil sa sistema na sinusunod ko. Ngayon, baka iniisip mo, ano bang pinagkaiba ng goal at system? Ganito, kumita ng 1 million pesos, goal. Gumawa ng auto-investment tuwing sahod, system. Magbawas ng 20 kilos, goal. Kumonsulta sa coach at sundin ang tamang meal at workout plan, system. Magkaroon ng mas maraming kaibigan, goal. Dumalo sa mga events at makipagkilala actively, system. Ma-promote sa trabaho, goal. Alamin ang biggest problems ng kumpanya at solusyonan isa-isa, system. Sabi pa ni James Clear, parehas lang ang goals ng winners at losers. Ang pinagkaiba lang kung paano nila i-approach ang system nila para marating yon. Isa pang rason kung bakit mas okay mag-focus sa system ay dahil sa tinatawag na hedonic adaptation. Kapag nakamit na natin ang goal, halimbawa, nakabili tayo ng bagong bahay o kotse, masaya tayo. Pero panandalian lang. After ilang araw, parang normal na ulit lahat. Kaya imbes na nakafocus ka lang sa goal, gumawa ka ng sistema na magtatagal. Isang system na hindi lang nakakatulong sa'yo sa progress mo, pero enjoyable rin gawin araw-araw.
Ang goal ay tungkol sa resultang gusto mong makuha. Ang system, tungkol sa proseso para makuha yon. Para malinaw, hindi naman sinasabi ng author na masama ang goals. Ang problema lang, kapag sila ang primary motivation mo, mabilis kang ma-burn out. Goals are good for direction, but systems are better for progress. Hi guys, Juan here, Mid Editing. Gusto ko lang sabihin na huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel at click ang notification bell para sa tuloy-tuloy na magagandang content. Let's go! Number 3. How to create good habits. Para makabuo ng bagong habit, kailangan natin hatiin ang proseso sa 4 na steps. Cue, craving, response, at reward. Halimbawa, isa kang smoker. Kapag may nakita kang naninigarilyo, yun ang cue. Pagkakita mo ng sigarilyo, bigla kang nagkakaroon ng craving. Yung feeling na gusto mong manigarilyo. Kapag lumapit ka at humingi ng sigarilyo tapos nanigarilyo ka, yun ang response. At yung sarap o satisfaction pagkatapos mo manigarilyo, yun ang reward. Kapag kulang o mahina ang isa sa 4 na steps na to, hindi siya magiging habit. Ngayon, bawat step na yan may katumbas na strategy para mas madali itong may apply. Cue. Gawing halata o obvious. Ang bawat habit ay nagsisimula sa cue. Kaya kung gusto mong bumuo ng bagong habit, kailangan gawin mong obvious o visible ito. May simpleng paraan para magawa ito. Strategy number 1. Habit stacking. Ito yung pagdugtong-dugtong ng bagong habit sa isang habit na ginagawa mo na, parang rutina tuloy-tuloy. Halimbawa, bago ako mag-toothbrush sa umaga, magpupush up ako ng 20 reps. Pagkatapos ko uminom ng kape, magme-meditate ako ng 5 minutes. Pagkatapos ko mag-gym, makikinig ako ng audiobook habang pauwi. Dahil dito, nasasanay ang utak mo na pag nagawa mo na yung una, automatic na susunod yung pangalawa. Strategy 2. Redesign your environment. Mahirap gumawa ng bagong habit sa lumang environment. Bakit? Kasi sanay na ang utak mo sa dating setup. May mga association na. Kaya kailangan i-redesign ang paligid para suportahan ang bagong habits. Paano to gawin? Ito ang ilang example. Maglagay ng pull-up bar sa kwarto para sa tuwing makita mo ito, mapapapull up ka. Palitan ng cookies sa mesa ng prutas. Alisin ang TV sa salas para mabawasan ang distractions. Maghanda ng mga healthy na pagkain sa ref, hindi mga junk foods. At pinaka-importante, humanap ng tamang kasama. Kung gusto mong maging businessman, sumama ka sa mga taong ganun din. Dahil kapag mga businessman ang kausap mo, normal lang na pag-usapan ang negosyo. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. In short, gawin mong ordinaryo ang goals mo sa pamamagitan ng pag-design ng environment mo na susuporta dito. Kwento time. Noong Vietnam War, maraming US soldiers ang na-addict sa drugs. Sobrang lala na pati gobyerno gumawa na ng committee para ayusin ang problema. Pero ang nakagulat, pag uwi nila sa US, 90% sa kanila tumigil na sa pagdodroga. Walang rehab, walang intervention. Basta bigla na lang silang tumigil. Bakit? Simple lang. Nagbago ang environment. Wala na yung mga cues na nagpaparamdam sa kanila ng craving. Wala na yung mga trigger. Dahil dito, automatic na wala rin ang habit. Ito rin ang rason kung bakit maraming tao na nagre-rehab pag uwi, bumabalik sa dati. Kasi, bumalik sila sa lumang environment kung saan lahat ng cue andun pa rin. Ngayon, i-pause mo muna ang video na to at isipin saglit. Yung kwarto mo ba tinutulungan kang bumuo ng magagandang habits o sinisira ka? Craving. Make it attractive. Ang second step sa paggawa ng habit ay gawing attractive ito. Isa sa pinaka-effective na strategy ay ang temptation bundling. Ibig sabihin lang nito ay pagsamahin mo ang gusto mong gawin sa kailangan mong gawin. Halimbawa, kung gusto mong manood ng Netflix, gawin mo yan habang naglilinis ng bahay. Gusto mong maging consistent sa gym? Subukang isabay ito sa daily routine mo. Halimbawa, kung malapit lang ang gym sa work mo, dumaan ka muna ron bago umuwi. Isa pang super effective na paraan ay sumama sa mga taong may parehong goal. Kung ikaw lang mag-isa ang gumagawa ng habit, napakahirap, lalo na pag tinatamad ka or walang nanonood. Pero pagkasama mo ang friends mo o community na conscious sa fitness, learning, or goals, nagiging normal na lang sa inyo yung mga dating mahirap gawin. Number 4. How to make a good habit Part 2. Response. Make it easy.
Nakakita ka na ba ng hose ng tubig na sobrang buhol-buhol kaya halos walang lumalabas na tubig? Kung gusto mong tumaas ang flow, hindi mo kailangan ng bomba. Kailangan mo lang tanggalin ang pagkakabuhol para malayang dumaloy ang tubig. Ganon din sa habits. Hindi mo kailangan ng sobrang motivation araw-araw. Kailangan mo lang padaliin ang proseso. Paano? Ito ang ilang tips. 1. Bawasan ng friction o hadlang. Minsan, gusto mong mag-gym pero ang daming need gawin. Magbibihis pa ako, magdadrive pa ng 20 minutes, ang hassle naman. Sa sobrang daming steps bago ka makarating sa goal mo, nawawalan ka na ng gana. Ang solusyon? Gawin mong mas simple at mas accessible. Gusto mong kumain ng healthy? Kung may budget ka, magpa-deliver ng healthy lunch boxes. Kung tight ang budget, mag-meal prep ka tuwing Sunday para ready ka na buong linggo. Para pag nagutom ka, kuha na lang sa ref. Reward. Make it satisfying. Isa sa mga dahilan kung bakit hirap tayong panindigan ng mga bagong habit ay dahil walang instant reward. Halimbawa, kung tumakbo ka ngayon, wala ka namang makikitang pagbabago agad sa timbang mo. It takes weeks or even months bago mo makita yung resulta. At gaya ng sinabi natin sa simula, mataas ang pain level sa umpisa ng habit building. Kaya para ma-motivate mo ang sarili mo, gumamit ka ng habit tracker. Ito ang example. May isang aspiring na comedian na lumapit kay Jerry Seinfeld, isang legend na comedian, at nagtanong, paano po ba ako magiging magaling na komedyante? Nag-isip ng sandali si Seinfeld at sumagot, simple lang. Ang sekreto para gumaling ka bilang komedyante ay gumawa ng mas magagandang jokes. Ang sekreto sa paggawa ng mas magagandang jokes ay ang pagsusulat araw-araw. Ganito ang gawin mo. Kumuha ka ng wall calendar. Tapos kada araw na magsusulat ka ng kahit 10 to 15 minutes, lagyan mo ng marka sa araw na yon. Sa simula, paminsan-minsan mo lang magagawa. Pero darating ang araw na magkakaroon ka ng sunod-sunod na X. Ang tawag dyan, chain. At kapag nagkaroon ka na ng chain, isa lang ang goal mo. Don't break the chain. Wala akong pakialam kung pagod ka o pangit ang sulat mo. Basta ituloy-tuloy mo lang. Yun ang sikreto. Hindi yung malalaking effort na minsanan lang, kundi yung small but consistent. Kasi kapag ginagawa mo ng paulit-ulit ng isang bagay kahit 1% lang, by the end of the year, 37 times better ka kesa dati. Sabi nga, consistency is the key. Bago tayo tumuloy sa susunod na lesson, ito pa ang isang tip para mas maging satisfying ang bagong habit mo. Kapag nagsisimula ka ng bagong habit, siguradong may mga araw na hindi mo talaga magagawa to. Pero ang pinaka-importanteng rule, never miss it twice. Kapag nag-miss ka ng 2 beses, parang sinasabi mo sa sarili mo na, okay lang to, hindi naman to ganun kahalaga. Ang problema, naririnig yan ng subconscious mind mo. At unti-unti, nawawala ang momentum mo. So kapag hindi mo nagawa ngayon, okay lang. Pero bukas, bumawi ka kaagad. Number 5. How to break a bad habit. Mas madali nang i-break ang isang bad habit kapag alam mo na kung paano gumawa ng good habit. Ang kailangan mo lang gawin ay i-reverse ang 4 laws na pinag-usapan natin kanina. Gawin mong hindi obvious, hindi attractive, mahirap gawin at hindi satisfying ang bad habit mo. Halimbawa, kung palagi kang nag-o-open ng Instagram, pwede mong i-delete yung app sa phone mo. Kung masyado kang nanonood ng TV, pwede mong tanggalin yung TV mo sa kwarto mo. In short, alisin mo yung temptation para hindi mo siya agad makita o ma-access. May isang bonus tip din na sobrang useful sa lesson na to. Maghanap ka ng accountability partner. Kapag hindi ka na lang accountable sa sarili mo kundi pati sa ibang tao, hindi na magiging madali ang mag-quit o gumawa ng excuse. For example, kung gusto mong maging consistent sa pag-gym pero lagi ka nag-fail kapag solo ka lang, umanap ka ng gym buddy. Mag-set kayo ng rule na kapag may nag-skip ng session, siyang taya sa next entry at protein shake. Mag-work to kasi hindi na lang sarili mo ang madidisappoint mo, pati kaibigan mo. Mas magastos pa kapag nag-skip ka, so gugustuhin mong iwasan yon. Ganun lang. I-reverse mo yung formula, dagdagan ng konting pressure from someone you respect at mas malaki na ang chance mong mabitawan ang bad habits mo. That's it for today. Pero hindi pa yan ang lahat mula kay James Clear. Check out the full book. Sobrang solid siya. At kung gusto mo pang maintindihan ng science ng habit building, ito ang suggestion ko for your next video.
Kung nagustuhan mo ang video na 'to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!